Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ng Wednesday, October 22, 2025, narito po ang inyong independent weather update na nakabatay lamang sa pinakahuling ulat ng PAGASA. Base sa opisyal na datos, patuloy na minomonitor ang isang low-pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 370 kilometers hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating kalupaan, ngunit base sa latest analysis ng PAGASA, may mataas na posibilidad itong mabuo bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 hours. Kapag ito'y naging ganap na bagyo, papangalanan itong Bagyong Salome. Inaasahang kikilos ito pa southwest, patimog kanluran at posibleng lumapit o maglandfall sa Batanes area ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pagkatapos nito, inaasahang lalapit naman ito sa bahagi ng Ilocos Norte. Gayunman ayon sa PAGASA, nananatiling mataas ang level ng uncertainty sa galaw ng weather disturbance na ito dahil sa impluwensya ng malakas na northeasterly wind flow. Samantala, nakaaapekto rin ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas na nagdudulot ng malawakang pag-ulan. May epekto rin ang easterlies o mainit na hangin mula silangan sa eastern sections ng Luzon at Visayas, habang ang northeasterly wind flow naman ay nakaaapekto sa extreme northern Luzon. Update din mula sa PAGASA. Ang dating si Bagyong Ramil ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro nito sa layong 970 kilometers kanluran ng northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pa southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala na itong direktang epekto sa ating kalupaan. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang maaliwalas hanggang bahagyang maulap na kalangitan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, maliban sa mga panandaliang pag-ulan at localized thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Sa Batanes naman, posible pa rin ang mga light rains dulot ng northeasterly wind flow. Sa Mindanao, kabilang ang Southern Leyte, Bohol, Cebu at Siquijor, mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa patuloy na epekto ng ITCZ. Pinapayuhan ang mga residente sa mga low-lying at flood-prone areas na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at landslide. Para sa Visayas, magiging maulap hanggang bahagyang maulap ang kalangitan na may mga panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Sa lagay ng karagatan, nakataas ang gale warning sa Batanes Province. Inaasahang maalon hanggang napakaalon ang dagat sa nasabing lugar. Pinapayuhan ng PAGASA ang ating mga kababayang mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot habang nananatiling delikado ang kondisyon ng karagatan. Muli, ito po ay ang inyong independent weather update na nakabatay sa pinakahuling ulat ng PAGASA. Maging alerto, manatiling handa at patuloy na makinig sa mga susunod pang advisory hinggil sa posibleng pagbuo ng Bagyong Salome.